Si Hattori Hanzo ay isang ganap na alamat ng panahong feudal ng Japan. Kinikilala sa kanyang pambihirang kakayahan bilang isang samurai at ninja. Siya ay itinuturing na isang napakahusay na estratehista, isang dalubhasa sa sining ng ninjutsu at isang tapat na lingkod ng Shogun Tokugawa Ieyasu. Sa isang kritikal na yugto sa kasaysayan ng Japan, nagsilbi siyang isang tagapagtanggol at tagapayo sa estratehiya. Pinamunuan ng daan-daang Iga Shinobi sa mga misyon na nagpatibay sa kapangyarihan ng Tokugawa. Ang kanyang katapatan, kasanayan sa paggamit ng sibat at husay sa espiya ay nagbigay sa kanya ng maalamat na katayuan na sumasalamin sa ideal na samurai, isang perpektong pagsasanib ng kahusayan sa pakikidigma, talas ng isip at matibay na paninindigan. Matatagpuan sa isang bulubundukin at liblib na rehiyon ng Japan, ang Iga ay naging puso ng sining ng shinobi at pagsasanay ng ninja. Taglay ang makapal nitong kagubatan at mahirap maabot na lupain, naging perpektong lugar ito para sa pagsasanay at pagpapahusay ng mga teknik sa espya, gerilyang pakikidigma at lihim na pagpasok na siyang naging tatak ng ninjutsu. Ang lugar na ito ay nagsilbing matibay na kuta ng mga pamilya at angkan na nagpakadalubhasa sa sining ng paglusot at pagtatago kung saan ang mga kasanayan at lihim ng pagiging isang shinobi ay ipinapasa mula henerasyon hanggang henerasyon sa pamamagitan ng isang mahigpit na ugnayan ng mga maestro at mag-aaral. Hindi tulad ng ibang rehiyon na pinamamahalaan ng mga feudal na Panginoon, ang Iga ay pinamunuan ng isang lokal na estrukturang pangangkan na nagbigay rito ng bahagyang kalayaan. Ang kalayaang ito ang nagbigay daan sa komunidad ng shinobi sa Iga upang mapaunlad ang kanilang mga kakayahan ng walang panlabas na panghihimasok, pinangangalagaan ang kanilang mga teknik at pilosopiya mula sa mga impluwensyang pampulitika noong panahong iyon. Sa lugar na ito ipinanganak si Hattori Hanzo at ang kanyang kabataan ay hinubog ng disiplina at mahigpit na pagsasanay, mahahalagang elemento sa paghahanda ng isang mandirigma at isang dalubhasa sa ninjutsu. Isinilang sa isang marangal na lahi na pinagsama ang tradisyon ng samurai at ang lihim na sining ng ninja, lumaki si Hanzo sa isang kapaligiran ng matinding pagsasanay at matamang pagbabantay. Mula pa lamang sa simula, tiniyak ng kanyang ama, si Hattori Yasunaga, na maihanda ang kanyang anak sa malupit na realidad ng isang mundong feudal na puno ng walang humpay na labanan at marupok na alyansa. Sa edad na 8 taon, natutunan na ni Hanzo ang sining ng pakikidigma at taktikang gerilya. Ang kanyang pagsasanay ay hindi lamang nakatuon sa paggamit ng espada at sibat, kundi pati na rin sa espiya, lihim na pagpasok at mga teknik ng paninira. Lahat ng ito ay bahagi ng ninjutsu na kanyang natutunan sa kabundukan ng Iga. Matatas siyang kumilos sa mga anino, natutunan niyang umakyat ng walang ingay sa mga bundok at kastilyo, tumawid sa mga ilog nang hindi nagiiwan ng bakas at gamitin ang kanyang kapaligiran para sa kanyang pakinabang, lubos na umaayon sa kalikasan hanggang sa naging halos hindi na siya nakikita. Sa ilalim ng paggabay ng mga ninja masters at bihasang mandirigma, mas lumalim ang pagkaunawa ni Hanzo sa mas malalalim na aspeto ng ninjutsu, ang sining na nagbubuklod sa pakikidigma, pagbabalatkayo, paglusot at mga estratehiyang gumagamit ng kalikasan bilang isang sandata. Hindi nagpatinag ang pagsasanay. Inubos ni Hanzo ang buong maghapon sa pag-akyat ng mga bato at paggalugad ng mga kuweba. Pinapahusay ang kanyang kakayahang gumalaw ng tahimik at hindi napapansin, lubos na nakikisalamuha sa mga anino. Natuto siyang gamitin ang bawat aspeto ng kanyang kapaligiran sa kanyang pakinabang, mula sa ugong ng hangin hanggang sa paglalaro ng liwanag at anino. Gabi-gabi, siya ay nagsanay na dumaan sa mga kagubatan at nayon nang hindi nadidiskubre. Pinauunlad ang kanyang lubos na kontrol sa bawat galaw hanggang sa kaya niyang lumampas sa isang silid na puno ng tao nang walang sinumang nakapapansin sa kanya.
Pagdating sa labanan, sumailalim si Hanzo sa masinsinang pagsasanay gamit ang iba't ibang sandata mula sa sibat, espada hanggang sa kunay. Tinuruan siya kung paano gamitin ang mga nakatagong sandata, kung paano magtapon ng mga armas nang may tumpak na katumpakan, at kung paano gumamit ng mga teknik sa labanan nang walang sandata na nakatuon sa bilis at matinding bangis. Ngunit ang mas malaking hamon ay ang paglinang ng kanyang isip sapagkat ang ninjutsu ay higit pa sa pisikal na lakas. Kinakailangan nito ang isang matalas na pag-iisip, may kakayahang hulaan ang kilos ng kalaban at gumawa ng agarang desisyon sa napakapanganib na mga sitwasyon. Itinuro kay Hanzo na manatiling kalmado sa harap ng kamatayan, hinubog ang kanyang bakal na kaisipan na naging dahilan upang siya'y katakutan maging ng pinakabeteranong mandirigma. Bukod sa pakikipaglaban, ang pagsasanay ni Hanzo ay kinabibilangan ng pagiging bihasa sa pagbabalat kayo at mga teknik ng paglilihim. Natutunan niyang gayahin ang kilos ng isang pangkaraniwang magsasaka, isang naglalakbay na monghe, o maging isang mangangalakal. Isinaayos niya ang kanyang tindig, tono ng boses, at maging ang kanyang punto depende sa papel na kanyang ginagampanan. Pinag-aralan ni Hanzo ang sining ng Hensojutsu, ang teknik ng pagbabalat kayo na nagpapahintulot sa kanya na magpalit ng pagkakakilanlan ayon sa pangangailangan ng kanyang misyon. Sa iga, natutunan din niya kung paano gumamit ng mga halamang gamot at lason, pati na rin ang mga taktika sa pagpapaliban ng gutom at pananatiling buhay sa loob ng ilang araw sa mga mapanganib na teritoryo kahit walang supply mula sa labas. Ang pinakamataas na antas ng kanyang pagsasanay sa iga ay ang pag-aaral ng mga estratehiya para sa pagpasok sa mga kastilyo at kuta ng hindi natutuklasan. Siya at ang iba pang mga nagsasanay ay inatasang makalusot sa loob ng matibay na pader ng mga nayon o templo, isang gawain na nangangailangan ng tumpak na kasanayan sa pag-akyat at paglalagi sa mga anino. Madalas, kinakailangang manatili si Hanzo sa isang posisyon ng maraming oras, matyagang naghihintay ng tamang sandali upang umusad, pinalalakas ang kanyang hindi matinag na tiyaga, isang kasanayang sumusubok sa hangganan ng taong kakayahang magtiis. Si Hattori Hanzo ay lumaki sa ilalim ng matinding impluwensya ng kanyang ama, si Hattori Yasunaga, isang mataas na ranggong samurai at iginagalang na pinuno ng rehiyon ng Iga. Si Yasunaga ay isang mandirigmang hindi lamang bihasa sa paggamit ng espada at estratehiyang militar, kundi may malalim ding pagkaunawa sa mga teknik ng pagtatago at espiya ng ninja, mga kasanayang kanyang minana mula sa mga naunang henerasyon ng angkang Hattori. Bilang isang may autoridad at inspirasyon sa kanyang anak, si Yasunaga ay higit pa sa pagiging isang ama. Siya ay isang mahigpit at tahimik na guro na bihirang magsalita ng walang kabuluhan. Para kay Hanzo, siya ang huwarang mandirigma. Pinagsasama ang tapang, kakayahan at matibay na katapatan. Mula pa sa murang edad, itinanim na ni Yasunaga sa isipan ni Hanzo ang mahahalagang halaga at disiplina na gumagabay sa buhay ng isang tunay na samurai at shinobi, katapatan at disiplina. Itinuro niya sa kanyang anak na ang tagumpay sa sining ng pakikidigma ay hindi lamang nakasalalay sa lakas ng katawan, kundi sa kakayahang kontrolin ang sariling espiritu at patalasin ang isipan na parang isang matalim na espada. Ang mga aral ni Yasunaga ay hindi lang tungkol sa labanan. Tinuruan niya si Hanzo na maging mapanuri sa kanyang kapaligiran, hulaan ang galaw ng kalaban at magkaroon ng matatag at walang pag-aalinlangang presensya tulad ng payapang agos ng isang ilog na umaayon sa kanyang dinaraanan ngunit hindi kailanman nawawala ang kanyang kakanyahan. Bukod pa rito, inihanda ni Yasunaga si Hanzo para sa madilim na bahagi ng pagiging ninja kung saan minsan ang moralidad ay isinasakripisyo para sa tungkulin at kaligtasan.
Itinuro niya na upang maprotektahan ang mga taong kanyang sinumpaang paglilingkuran, ang isang mandirigma ay kailangang handang gumanap ng kahit anong papel, kahit pa ito ay mga hulugan ng pagharap sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang pagkatao at pagbalik ng may tagumpay sa kanyang mga kamay. Mula sa kanyang ama, natutunan ni Hanzo na ang sining ng digmaan ay hindi lamang tungkol sa tagumpay, kundi tungkol din sa katatagan, tiyaga, at ang kakayahang makita ang lampas sa panlabas na anyo ng mga bagay. Ang mga aral ni Yasunaga ay nagpunla ng isang matinding layunin sa puso ni Hanzo. Pinalaki siyang may paggalang at pagbibigay halaga sa pangalan ng kanyang ama at sa angkang Hattori, dala ang pride at dangal ng pagiging tagapagmana ng isang lahi ng matatapang at tapat na mandirigma. Sa ilalim ng paggabay ni Yasunaga, hindi lamang hinubog ni Hanzo ang kanyang sarili bilang isang mandirigma, kundi bilang isang sagisag ng kung ano ang isinasagisag ng pangalan ng Hattori. Mga mandirigma ng anino na naglilingkod ng may karangalan, katalinuhan at matibay na paninindigan sa kanilang tungkulin, anuman ang kapalit. Ang kanyang unang pagkakalantad sa labanan ay nangyari sa maliliit na misyong paniktik kung saan siya ay sumama sa mga bihasang mandirigma. Doon, kanyang natutunan at isinabuhay ang lahat ng aral tungkol sa tiyaga, pagmamasid at paglilihim. Sa kanyang mga unang pagsabak, natutunan niya ang kahalagahan ng pagbasa sa galaw ng kalaban, paghula sa kanilang susunod na hakbang at pagsalakay sa tamang sandali. Isang mahalagang aral na dadalhin niya sa buong buhay niya. Sa paglipas ng panahon, si Hanzo ay kinilala bilang isang batang may pambihirang kakayahan at presensyang namumukod tangi, isang mandirigmang malapit ng maging isang alamat. Malayo sa isang karaniwang pagkabata, ang yugtong ito ng kanyang buhay ang humubog sa kanya upang maging kung sino siya kalaunan, ang Oni Hanzo, ang misteryosong mandirigmang hindi natatakot sa anuman.